Hello guys! Hello! This is for Capricorn. Capricorn, welcome dito sa aking channel. Wala rin 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. This is for the first 3 months of 2026, January, February, March 2026. Titingnan natin in general to. So, please connect your intuition sa lahat ng Capricorn na nanonood sa ngayon. Okay. Capricorn. Ano ba ang kailangan niyong marinig, Capricorn? Okay, one more card. Eight of Swords. Okay, Capricorn. Please comment down below if you resonated here. This is for the 3 months. So, kung makikita mo dito, maybe mayroong mga Capricorn, it's either you are working, you have business, or maybe you're unemployed, or nasa pagbabakasyon ka, or ano ba, bago kang panganak, or nasa sitwasyon ka na wala kang magagawa. Atong 8 of Swords na to is either you're stuck up sa isang financial. So, like here, 8 of Swords, this is about stagnation sa money. Okay, so maybe marami kang bills na kailangan bayaran starting pagpasok pa lang ng 2026, January. And then, pagdating ng February, ganun pa rin. March, parang ganun. But, hindi ka dapat nag-aalala kasi kung makikita mo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 is number 7. 1 plus 6 is 7. So, sinasabi ng baraha na gamitin mo yung 3 months na to while you are waiting. 'Di ba? Halimbawa, naghihintay ka na mabago yung takbo ng iyong finances. Gamitin mo yung 3 months na yan para mag-cultivate ng kung ano, like knowledge, wisdom, kung paano ka aasenso. 'Di ba? Yung parang ang sinasabi ng Barasa dito na hindi rason yung stagnant ka sa pera, stagnant ka sa relationship, stagnant ka sa mga plano mo para i-give up mo na kung ano yung gusto mo. So, gamitin mo yung 3 months na to para mag-cultivate ka ng mga pangarap mo sa buhay. Okay? Researching, parang ganon. Mag-research ka kung ano yung pwede mong magawa for the next months. And, alam niyo ba, yung mga tao, masyadong nagpapanik eh. Kasi parang sinasabi nila, pag January 1, dapat successful ka na or fresh yung start mo. But, kung magiging wise tayo, nasa atin talaga yun eh. Kasi pwedeng pagpasok ng January 1 is wala ka talagang pera or yung iba maraming pera. Pero hindi ibig sabihin wala kang pera pagpasok ng January 1 is walang-wala na talaga. Kasi ano eh, everyday naman eh, hindi rason yung pagbabago ng taon para mawalan ka ng pag-asa. You need to strive harder. Okay? So dito, if you are financially burden, marami ka bang problema sa pera, pamilya, relationship, use this opportunity para makahanap ka ng way out, okay? Kasi may mga tao na because of mga financial or emotional problems, hindi na sila nangangarap. Okay. Alright, ang dami na ito guys. Kunin ko siya lahat kasi lumabas lahat eh. Alright. Pasensya na guys sobrang lamig dito sa lugar ko. Okay, ang daming snow. Okay. Alright, so let's check ano ba ang mga message pa ng baraha para sa iyo. Alright, so yung first 3 cards here sa second deck ay Ladybird, Penguin, and Phoenix. Which is, Phoenix is napaganda na pwedeng magbigay sa'yo dito ng boost. Ang Ladybird na to, this is luck, diamond light activation, and empowerment. So, dito sinasabi ng bara sa Ladybird na to, na ladybug kasi to eh. This is parang swerte sa'yo. So, lahat daw ng minamanifest mo ay magkakatotoo yan. Okay?
all of your manifestation, positive thoughts, and visualization have been heard. So, kung nasa ganito kang situation, stagnant ka, na parang pakiramdam mo wala nang nangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka doon. Kasi lahat ng prayers natin, lahat ng sacrifices natin, sufferings natin, nakikita yan ng Panginoon. So, yung luck and fortune na yan, kaya nga sinasabing good luck and good fortune, kasi pumapasok siya sa hindi natin inaasahang pagkakataon. So, ang magagawa ng tao is just let go and let God. Ang iba kasi kinokontrol nila yung sitwasyon. Pag kinontrol mo yung sitwasyon, which is hindi mo controllable, talagang mai-stress ka niyan. So, ang gawin mo, January hanggang March, i-let go mo lang. Bahala na, parang sabihin mo, bahala ka na, Panginoon. Okay, Penguin, Diamond Light Activation. Light activation and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them. So, kung itong energy na to, luck, energy of luck, energy of drought, nangyari yan sa 2025, you need to let go na. And welcome mo to na parang ano to illumination. Plus katabi niya pa yung Phoenix rising from the ashes. There's a light, there's a fire activation na pwedeng magdala sa'yo ng financial freedom, emotional freedom, and spiritual freedom. So, maganda itong readings na to kasi yun nga sabi ko sa'yo na hindi ka dapat nag-stay sa isang sitwasyon kung alam mo na may magagawa ka. Makakabangon ka. There's a phoenix rising, so ibig sabihin makakabangon ka. Frog is stepping into your power, which is related na naman sa phoenix na sinasabi na wag kang mananatili sa kung nasaan ka sa ngayon. Kailangan, lakasan mo yung loob mo, okay? Lakas loob ang kailangan mo sa ngayon. Panda, dito naman is balance. So, if ever kulang ng balance sa buhay mo, you need to balance it. Okay? Emotion, relationship, wag tayong masyadong imbalance. Okay? Heart medicine, let go of which does not serve your higher good. Sa emotion naman, relationship, pamilya, kaibigan, yung mga taong nakagawa sa'yo ng hindi maganda, let go mo na sila. Okay? Wag mo nang balikan, wag mo nang, kumbaga, pag-usapan. Alisin mo na sila sa isip at puso mo. And Koi, this is good luck again. So, kung makikita mo, luck, diamond, fire activation, empowerment, double power, balance, heart medicine, and abundance. So, yan yung possible na mangyayari sa'yo. So, kung halimbawa ngayon, nanonood ka, since January na ngayon, di ba, parang pakiramdam mo, unstable pa rin yung finances mo and emotion, huwag kang mag-alala kasi malayo pa yung katapusan ng 2026. Okay? And yun nga sabi ko sa'yo, everyday is a blessing. Everyday ay hindi basihan yung New Year sa blessing na yan. Kasi everyday pwede mong makuha yung balance mo. So yun, congratulations sa'yo. Ang kailangan mo lang is maging parang maging humble at the same time. Kailangan mo lang is yun, go with the flow. Eto, sinasabi ng coin na to na move with the flow of abundance around and through you. So, kailangan lang tayo, relax lang. Okay, huwag kang maging aggressive kasi hindi yon makakatulong sa'yo. Alright? So, let's check. Ano ba ang gustong sabihin sa'yo ng baraha? This is for Capricorn. Mysteries. Diba? So, yun, may misteryo na darating sa buhay mo. May mga unexpected na twist. So, wag mong i-give up yung thought na ilaban kung ano yung dapat ilaban. Okay? Lumaban ka. Okay? Kung ano man yan, basta isipin mo na ang Panginoon ay just. Okay? The Lord is just. Lahat ng mga sacrifices natin, nakikita niya. Okay? Serenity. Hanapin mo yung katahimikan, yung peace and harmony. Mag-spend ka sa nature this 3 months na to. Mas maganda sa dagat, sa bukid, sa mountain. Basta may tubig, may fire, parang ganun. Doon ka na, kasi once na nakapag-ground tayo, na revitalize tayo, nagbabago yung energy natin. Okay? Thank you guys. Bye!